Good evening! So, andito po ako para po mag-share sa inyo product knowledge about St. Peter Life Plan. So, mabilis lang naman po ito. So, alam ko naman po na karamihan po sa atin may idea na po kung ano ang St. Peter. At marami na po sa atin all over the world ang meron pong ganito plan. So, even I, praise God, natapos ko na po yung aking plan. Meron na pong dumating sa akin na certificate of full payment. So, anytime pwede na po akong umuwi kay Lord. joke lang. So, for me bata pa ako pero kumuha ko niyan year 2019. So, bata pa po ako noon. 2019, 29 lang yata ako or 28, 'di ba? Pero ang habol ko kasi dito is maaga akong kumuha dahil meron kasi siyang insurance. So we can never tell naman yung ating life, di natin masabi kung kailan tayo talaga kukunin ni Lord. Pero iba kasi namumorbidan dito ayaw nilang kumuha kasi pag kumuha kami ng ganyang plan, baka mamaya mamatay na kami, 'di ba? Parang takot sila na mag-invest sa ganito kasi para bang pinangungunahan daw. It's not true kasi iba pa rin po yung preparado tayo. Kasi hindi naman natin 'to ginagawa just for ourselves. We are doing this for the sake of our families din, para ma-secure din natin yung future nila na syempre pag nawala na tayo, lalo na kung tayo yung breadwinner, tayo yung head of the family, tas nawala tayo, paano na sila? Paano kung wala tayong ganitong plan, 'di ba? Wala tayong maiiwanan na kumbaga maiiwan sila na bukod sa muluhaan sila at nalulungkot, baon pa sila sa utang. Dahil nga hindi tayo prepared sa mga ganito. So ito po yung kagandahan ng merong St. Peter Life Plan. So, andito po ako sa tindahan namin. Parang mahina yung connection. Naka-open pa nga siya. So, hindi ko na po patatagalin. Ayan. Good evening po ulit sa inyong lahat. This is just quick overview or parang product knowledge about St. Peter Life Plan. I am one of those many agents ng St. Peter Life Plan. So, dito po ako sa Malolos branch. So, ayan. Pakita ko lang sa inyo yung brochure. Yan. St. Peter Traditional Life Plan. So, introduce ko si St. Peter. Si St. Peter, isa po siyang death care expert na nag-o-offer ng mga pre-need traditional plans. So, pag sinabi po nating pre-need, you are buying it before the need. Hindi mo pa siya kailangan, pero binibili mo na siya, 'di ba? Para lang ma-secure yung... And of course, when we say pre-need, alam naman natin yan, pati sa real estate, nag-real estate din ako before. Ang pre-need kasi, mas mura yan. Kasi you are buying it before the need. Unlike sa at need, mas mahal siya. Kasi kung kailan mo kailangan, saka mo binibili. So, doble, triple yung presyo niya. So, ito, pre-need plans po siya. So, ang St. Peter, magkagandahan nito kasi meron din siyang installment. May mga terms siya like monthly, quarterly, semi-annual, annual. And ang maganda nito, may kasama siyang 10 years insurance sa mga mag-a-avail ng 18 to 59 years old. So, the day before mag-60th birthday. So, lahat po ay pwedeng kumuha ng St. Peter Life Plan. Walang exempted sa age. Kaya lang, yung insurance is ang insurance po niyan is only for 18 to 59 years old. Pag 60 and above, pwede pa rin kumuha pero hindi na siya covered ng insurance. So, later po, explain ko po yung mga ibig sabihin niyan. So, ayan. Si St. Peter, tatanong niyo sa akin, ilang years siya babayaran? 5 years to pay. Pero ngayon po kasi may ino-offer na sila na pwede na po siyang bayaran ng 7 years. So, meron lang pong specific na plans na ino-offer na pwede siyang bayaran ng 7 years. Like St. George and St. Gregory. So, as low as 775 per month. So, mga talagang mahihirapan pong magbayad. So, binibigyan po siya ng consideration. Kaya, in-extend nila ng 7 years. Pero, ano pa rin siya? Ang pinaka yung basic na 5 years. So, explain ko lang. Ano ba ang services ni St. Peter Life Plan? So, una sa lahat, services, retrieval ng katawan or yung cadaver kapag namatay tayo. Alam naman natin, pag namatay tayo, pwede tayong mamatay sa hospital, sa bahay, or kung saan man tayo abutan. So,
pagka ikaw may St. Peter, tatawagan lang ng family member ang St. Peter, nearest chapel malapit, kung saan malapit yung plan holder, kung saan siya namatay, dun tatawagan. So, susundo yung St. Peter, di ba? Kukunin yung katawan, dadalhin sa chapel, so for embalming, at doon na po lalagyan po ng kung ano yung plan na pinili po natin, di ba? Like, kunyari, St. Gregory. Syempre, alam naman natin. Pero po, ang provided kasi ng family, yung damit na isusuot, di ba? Barong, or kung ano man yan, sa lalaki, sa babae, ano din. Di ba? Naka-gown, mga ganon, sapatos, ganyan. Provided ng family. Pero yung embalming, yung casket, ayan, kasama na yan. Chapel, stay 4 days, 3 to 4 days na stay sa chapel. Aircon yan. Yan. So, clear ko din, kasi may mga complaints kasi talaga sa Saint na minsan, sasabihin, bakit ang pangit ng St. Peter kasi bakit walang bulaklak, ganyan. Take note po, depende po kasi yan sa plan na pipiliin ninyo. Like yung yung kunyari St. Gregory, so yan po yung hindi ko sinasabing cheap ha, yan yung pinaka-affordable na plan. No, so pinakamura siya, metal na siya, and yet, syempre pagdating dun sa mga wreath, yung mga flowers, usually isa lang yung bulaklak na wreath. Yung mga bulaklak, sagot po ng sagot po ng family, or kung may magbibigay, yung as in na pupuno ng bulaklak yung buong casket. Ang sagot lang talaga ng St. Peter, limited lang, pati yung candle. Depende sa plan. Kung kung high-end yung plan na pinili nila, then mas sagot na, marami ng bulaklak, ganun. Depende po sa plan. So, iba kasi hindi nalilinaw sa kanila yun eh. Umaasa sila, akala nila na kahit na ito yung plan na pinili nila, ganito na karami yung flowers na makukuha nila, ganyan-ganyan, diba? So, ayun. Ala ko may ta. So, balik po tayo. So, may mga yung mga St. Peter Chapel, ayan, accredited yan. Kung saan ka malapit, kagandahan kasi nito, kung saan malapit yung plan holder, halimbawa dito sa akin, Malolos ako, meron dito sa Bulihan. So, doon, ibuburol, diba? So, nationwide siya. Basta kung nasaan ka, marami naman po kasing mga offices, maraming mga chapels, diba? Doon dadalhin yon. And then, ang hindi lang po cover dito is yung lote. May funeral service lang siya talaga, memorial plan. Wala lang lot. So, 3 to 4 days. So, ang mangyari nun, kung halimbawa man, hindi pa fully paid yung plan, kailangan i-settle that 2 days before the libing ng diba? Saka pa lang hahatid. So, kasama naman po yung meron naman pa-tribute sa St. Peter. So, magbibigay lang ng USB yung family, i-email sa kanila, parang hihingan ng mga pictures, compilation, lahat ng pictures nung namatay. Parang tribute, gagawa ng tribute, compilation, ganon. Piplay yon during the lamay or mga, meron ding eulogy, tawag doon, eulogy, tribute ng family. May mag-host naman po. Meron naman po, pupunta naman po kami. Kung sino yung agent na nag-assist, pupunta yon. So, kami yung mag-aayos nun. Ayan. Ay, si Ay na ba to? Hello, sis. Ayan. So, ayun nga, hanggang sa huling, dahatid siya. Yung car na, diba? Yung karo. Hanggang dun sa paglilipingan. Hindi nga lang po covered ng St. Peter yan. Hindi kasama sa yon. Hindi kasama sa services namin yon. So, ko naman, i-note ko dito after na live ko, yung list ng services. And ito naman, dako naman tayo dito sa ano yung mga advantages ng St. Peter Life Plan. Sis ko, joke lang. Ayan, kailangan ko talagang rin, kasi malapit na po kasi mag-price increase. So, ngayon, ang pinakamura po natin is 1,000 per month, St. George. Yan, wood yan. Pero maganda naman siya. Wood casket siya. 1K. Kasi before naabutan ko, 700 to 25 lang yung plan ko, monthly. Naging 900, ngayon 1,1 na. So, pag nag-price increase yan, mas lalaki pa yan. So, una, affordable installment rates in monthly, quarterly, semi-annual, and annual modes of payment. So, yan nga po. So, let's, assume na pinakamalaki po talaga interest is monthly. Kasi monthly
ano yan eh. So, 60 months, di ba? 12 times 5. So, pinaka ano nito, yung annual, sis, 1,000. St. Gregory siya. Ang pinaka maganda ditong installment na walang interest is annual dahil ano yan eh. Zero interest yan, annual. So, hanggat maaari, kung kaya ng client, ini-encourage talaga namin na ano, na mag-annual sila. Pero, syempre, kung ano yung, kung iti-tailor mo na, kung ano yung afford ng client mo, ng plan holder, kung saan sila mas makakaluwag. Next is, transferability. You may transfer the plan to another living person. Pwede itong ipasalo. Pwede mong ibenta sa iba. Kunwari, hindi mo na kayang hulugan yung plan mo. Ako, halimbawa, kunwari, 3 years na ako naghuhulog, then nawalan ako ng means magbayad. Oh, bilhin mo naman tong plan ko. Bebenta mo, ipapasalo mo. Meron lang tayong process kung paano transfer dun sa pangalan ng kung sino man yung kukuha ng plan, ganyan. Meron lang mga papel, may mga documents lang. Tapos parang may transferability fee. Tutuloy na lang niya yung hinulog mo. Ngayon, kung ibebenta mo sa kanya, magne-negotiate na lang kayo kung magkano yung gusto mong ibayad niya sa'yo, 'di ba? Kasi hindi mo naman pwede i-compute 'yun na sisingilin mo siya kung magkano lahat ng hinulog mo. Dahil sasabihin niya, kukuha na lang ako ng bago. 'Di ba? At least akin pa 'yon, 'di ba? Hindi mo siya pwedeng usually iba, binibenta ko to kalahati na lang ng price kasi kailangan mo lang din talaga para hindi sayang ba, hindi malaps ganyan. So depende 'yon sa kung gaano mo ka-close yung taong pagbebentahan mo, 'di ba? Kung kukuha siya. Pero iba dalang, iba talaga mas gusto nilang kumuha ng bago na kasi para wala ng mga hassle o walang maging conflict. Tapos next, assignability. Take note, transferability means pwede mo pang ipagamit ito sa buhay. Ang transferability, buhay sa buhay. Next is assignability. So assignability, you may assign the plan to any deceased person provided that the balance, if any, is paid before a service is rendered. Ayun nga, sinabi ko kanina, kailangan bayaran muna nila yung balance nila. Kasi kung hindi maililibing yun, di ba? However, any insurance coverage provided to the transferor shall automatically terminate. So, papaliwanag ko ito mamaya, yung insurance po na to. Ayan. So, assignability, pwede mo ipagamit sa namatay. Like yung nangyari po sa lolo ko, yung plan po ng tita ko, ay ng papa ko dati, pinagamit ng papa ko sa lolo ko. So, nawalan si papa ng plan, kumuha na lang siya ulit. So, basta ka mag-anak, actually kahit hindi ka mag-anak pero medyo mahirap kasi ang daming hinihingi requirements pag hindi ka mag-anak. So, mostly talaga close relative, immediate relative, papagamit yung plan. Pero kahit sa hindi ka kilala, kasi may nangyari before na ganun Kaya lang parang depende sa branch kasi dati parang sinabi nila na nahirapan daw silang ipaprocess kasi papagamit yata sa kaibigan, ganun. Parang ibebenta mo, ipapagamit mo yung plan mo. Mas maganda kung talagang sa immediate family. Smooth yung process po niya. Next is unrendered service. So ito po yung kunyari hindi mo nagamit yung plan mo. Kunyari nag-abroad ka kasi ang St. Peter kasi nationwide. Hindi mo siya pwedeng magamit sa ibang bansa, within the Philippines lang to. Halimbawa na hindi mo magamit yung plan, pwede mo to, kung sino yung mga beneficiaries na nakalagay dun sa contract mo, sa policy mo, sila na yung pwedeng gumamit ng plan mo. Or kaya, pwede rin i-encash nila to. Parang ganon. So, unrendered service ang tawag dun. Your beneficiary may receive cash value according to a schedule if the memorial service is not performed or your heirs, successors, parang gano'n. Wari, hindi nagamit ng magulang, yung anak na ang gagamit ng plan. Kasi namatay yung parents, hindi naman nagamit yung plan nila or kaya pwede nilang i-encash. Tapos ito nga, last, viewing period of 4 days. So, yun nga, 4 days yung pinaka-maximum po natin sa ating chapel. Yan. Kasi pero may mga times kasi puno yung chapel ng St. Peter. Ang nangyayari, nakatenga. So, mag-wait ka ng schedule kung kailan magkakaroon ng burol. Kasi nga, sa dami ng namamatay araw-araw, usually po ang chapels puno talaga. So, mag-aantay yan. Yung iba naman, pag ayaw nila mag-antay, naghahanap sila ng iba. Pero po, take note, pag hindi St. Peter Chapel binurol, may bayad, separate expenses po yun, ha? Hindi po covered ng St. Peter yun.
Kasi chapel, yung kung saan lang yung ano, 'di ba? Kaya nga may St. Peter Chapel eh. Pero depende kasi pag yung iba talagang puno yung chapel, sa iba sila sa iba na sila humahanap, 'di ba? Pero yun nga, separate expenses siya. Hindi na siya covered ng services na St. Peter. So ito, hindi ko na. Next is value added benefits. Ito. Ayan, no. So ito yung ano, 'di ba nga sabi ko po kanina may insurance ito. So una nga po, cash benefits. Sa mga insurable persons na kumuha ng 18 to 59 years old, may mga subject to approval of insurance claim yan. Kunyari, pero pag 60 plus, kunyari kumuha ka ng 59 years old ka, bago ka mag 60, parang extended yung insurance mo hanggang 65. Ganyan. So, hello. Si ano pala, si Sis Ikes pala. Uy, kamusta na sis? Hindi tayo nagkakamustahan. Si ano pala, si Sis Jane, no, nanonood. Hello, good evening. Ayan. So, yung cash benefit, yung plan ho, ito. Kunwari, insured ka. Yung plan holder na, kunyari, meron kasi tinatawag na contestability period. So, kailangan maka-1 taon ka munang naghuhulog para magamit mo yung insurance mo. Kasi kahit na insured ka, insurable age ka kumuha, pero wala pang 1 taon namatay na yung nakunod, namatay na kunwari yung plan holder. Wala. Forfeit yung insurance. So, halimbawa man, okay, nakalagpas ka ng contestability period na 1 year. Pagdating mo ng 2nd taon o 3rd taon, namatay. Kunwari, insured ito. Ito, insured to. So, mangyayari dito, yung balance niya, meron pa siyang remaining 2 years, diba? Kunyari, sa ikatatlo, ano ba yan? Sa 3rd year, namatay na siya, so may 2 years pa na hindi niya babayaran. Automatically, mawi-waive na yun. Kasi may insurance siya eh, diba? Mawi-waive na yun. So, wala nang considered na fully paid na. Tapos nun, the plan holder's beneficiaries shall receive 100% of the contract price of the plan holder. Tapos nun, ito nga yung cash benefit natin, may makukuha na 100% kung ano yung price, kung ano yung contract price nung kinuha mong plan. Kumari, example, ang kinuha ko is Saint Anne. Maganda to, pinakamahal. Contract price, 157,500. So, yun ang makukuha ng aking beneficiaries, 100%. So, yun ang makukuha nila. Tapos, kasi parang mangyayari, fully paid na eh. Wave na yung balance mo. So, parang binalik pa yung mga binayad mo, ganun. Diba? Pag halimbawa naman na tapos ka na magbayad, 5 years to pay, diba? Meron tayong grace period na 6 to 10th year kasi 10 years ang insurance. So ako, natapos ako maghulog mula 2019 hanggang 2020 plus 5. 2024, last year, tapos na ako, fully paid na ako. Tapos nakunod, namatay ako next year. So, insured pa ako hanggang 2029 kasi 10 years, diba? 2019 ako kumuha. So, kahit tapos na ako magbayad, halimbawa man kasi wala naman ang babayaran yung family ko kasi fully paid na ako, may makukuha pa rin silang cash benefit kasi insured pa ako hanggang 2029. May makukuha cash benefit na 100%. So, ang contract price ng plan ko before, since mura pa lang nun, 37,000 eh. So, yun yung makukuha nila. Kasi St. Gregory lang din ako. Yun, di ba ang ganding? Pero, kapag hindi ka insured, babayaran mo yung balance eh. Bukod sa, yung cash benefit na to, bukod sa of course, matik na, may funeral service sila, may cash benefit pa sila. Ganon. Pero pagka hindi ka insured, wala. Babayaran mo talaga ang balance. Ang makukuha mo lang is yung funeral service. Walang cash benefit. So, yun. Na-explain ko na pala to. Ayan. Unpaid balance, deemed paid. Ayun nga, yung parang considered fully paid na siya. Tapos, waiver of installment. Ayan. Ito naman
accidental death and dismemberment, ito naman kunwari ang kinamatay po ng plan holder is through accident, 200% naman. Basta, within the insurable age of 18 to 55 naman to, na namatay siya through accident, due to accident during the paying period, and the plan holder has not reached the age upon 60. Wag natin ipanalangin na mamatay through accident. Kasi actually, pag accidental death, 200% yung cash benefit ng family. Pero pag halimbawa man, na aksidente, dismemberment, alam nyo yon, naputulan ng kamay, naputulan ng paa, naputulan ng ulo, joke. Kung naputulan ng ulo, wala na. Hindi, naputulan ng body parts, pero buhay pa. Meron pa rin. May benefit pa rin sila. So, 200% pa rin. Kaya nga, accidental death and dismemberment. So, yun lang. So, kung overview nito, maganda talaga ang St. Peter. Marami lang naninira din kasi. Saka iba kasi, medyo, aminin na natin, hindi naman perfect lahat po ng St. Peter branches May mga sumasablay talaga sa service. Pero, syempre, kung titingnan naman natin yung benefits nito, maganda po talaga to. So, ito po talaga is napaka-practical kasi as of now, alam nyo ba, kapag on the spot kayo bibili ng ganito, ng funeral plans, ng funeral traditional plan, doble, triple yung price niyan kasi at need na siya. So, kung halimbawa man, itong St. Gregory na 57,000, ang contract price na pwedeng installment, times 3 mo yan. Halos 150 plus, di ba? So, napaka-bigat sa bulsa, sakit sa bulsa. Ayun, ito naman sinasabi ko, pwede itong 7 years to pay. Nagkaroon na to, bago lang to. Ito, ayan 7 years na siya. Actually, may mga client ako, may mga plan holder ako. Kasi ayaw ng magulang nila na ikuha sila ng plan. Kasi nga, yung sinabi ko kanina na parang feeling nila, pag kinuha sila, bakit gusto mo na ba akong mamatay? Bakit mo ko ikukuha yan? Baka madali buhay ko. Pero syempre, alam nila yung necessity na kailangan maging handa. Kasi hindi naman talaga natin masabi ang buhay natin, di ba? It's just a preparation. And kinukuha nila na hindi alam ng family, patago. Pero it's a great sign na mahal nila yung loved one nila na yun, parents nila, kasi sinecure na nila, di ba? At sinecure din nila yung future nila kasi halimbawa wala palang plano yung magulang na to, na yung iba nga sila pa nga nagsasabi, anak, ikuha mo ako ng St. Peter para pagka halimbawang nawala kami, wala na kayong problema, wala na kayong intindihin. Ganun ang tama, yun ang malawak na, ganun dapat tayo kalawak, ako open-minded, di ba? Kasi talaga naman darating tayo sa ganun. So, kailangan po maging prepared. So, ito po, ang maganda pa nga pala nito, kapag spot cash kayo kumuha, alam niyo spot cash, on the spot na fully paid nyo, may 10% kayo na discount. So, ito na po yun ha, walang senior na ito na yun, yung 10% in general na siya. Nakakompute na dun. Kasi iba, bukod sa 10%, may senior discount pa. Ito na po yun talaga. Tapos, ganyan yan, St. Gregory, 850 per month, ganyan. Invite ko nga yung asawa ko makinig dito. Saan ba? Ay, ba't wala? Ba't wala? Okay. Mac. Ay, ba't wala? Okay, yan. So, sabi ko nga po, pili lang po yung plans for 7 years to pay. Para ito po ay binibigay sa mga talagang nahihirapan po magbayad. Kasi medyo, ang pinakamura po dito sa 5 years to pay na traditional plan is 1,000 per month. Ito naman, yung 7 years to pay, medyo matagal lang to ha. Pero, mura naman. St. Gregory is 775 per month. St. Gregory 850. Ang difference lang nito, ito metal na to, ito wood. So whichever, wala namang problema doon. Kasi actually, hindi naman siya issue dahil ang casket naman po ibabaon sa lupa. Hindi naman po, it doesn't matter whether wood or metal yan.
So, sa mga viewers dyan, sa mga friends, loved ones ko, family, huwag na kayo magpatumpik-tumpik. Kasi ako lagi ako nag-aalok ng St. Peter. Noon nga, nahihiya ako mag-offer niyan eh. Kasi feeling ko pagtatawanan ako, nagbebenta ka ng kabaong. Pero, tutusin, nagulat din ako, praise God. Akala ko hindi ako makakabenta nito. Nagulat ako, ang dami kong nabenta. Diba? Ang daming kumuha sa akin, mura pa ng time na yun. Even now, kahit na 1,100, meron pa rin. May kumukuha pa ng mas magandang plan. So talagang sabihin, maraming tao ang aware, maraming tao ang naniniwala dito sa na to, na kailangan talaga natin paghandaan yung ating future, na tayo darating sa point na mamamatay tayo. Kailangan ma-secure natin yung family natin. So ang ganda ng benefits, no, advantages niya, may mga cash benefit pa. Kaya mas maganda po, mas maaga, mas bata kumuha na kayo para may insurance kayo. So, yun lang. Di ko na po patatagalin. Ipopost ko na lang po yung mga dito. Kung may questions kayo, don't, feel free to comment or to PM me. O, kahit dun sa isa kong FB, yung personal ko, kasi ito yung pang St. Peter ko. So, yun lang. Marami pong salamat sa time ninyo. And sana po, ito na yung maging sign na kumuha na kayo ng St. Peter. Okay? Huwag nyo na patagalin kasi magpa-price increase. Mas lalaki pa yan. Okay? So, grab nyo na ngayon na. PM nyo lang ako ha. Okay? Bye-bye.